Hanggang sa nakita ko na si Pandak. Nasaan yung tao? Sa punito ang balikat. Ang sabi pa ni Pandak, kaya naman daw sana niya ito kaso naiilang siya. Masakit kasi umano yung namamagang ano niya. Alam niyo na yun. Hanggang sa narating na namin yung dulo. Ito na yung may isang damakmak na kawayanan. Hindi na makita halos ang landas dahil sa sukal. Madilim pa naman noon kung kaya mas nahirapan ako. Ang batayan ko lang ay ang presensya nila. Nagpapakawala ako ng orasyong Tigalpo. Pero binabato ko ito sa itaas banda. Baka kasi tamaan yung mga gabunan na humahabol eh. Nagpatuloy lamang ako noon kahit sobrang hirap na. Dapat dalawa kami. Dapat ay kasama ko si Gerardo. Doon pa lang ako nagsisi. Kahit papano itong si Gerardo mas matapang ito at talagang hindi yun magdadalawang isip noon. Nakita ko na sila sa unahan. May pag-angat na lupa. Nakapatong si Kuya Ed at Tio Raul sa malaking bato. Nang makalapit naman ako, ang sabi ni Tio ay sobrang ilap daw noon. Tingin niya ay bihasang-bihasa sa pangangaso ang wakwak na yon. Mantakin niyo ba namang tumatakbo lamang ito pero hindi nila maabot-abutan? Ay naman kay Kuya Ed, namarkahan na umano niya yon. Bukas kapag gumalik pa ito ay malalaman niya na kaagad. Ano ba kasing nangyari kay Pandak? Yun sana ang tagatugis Pero ang bagal. Tapos si Gerardo nakatunganga lang. Ano to, palabas lang? Sabi ni Tio Raul. Sandali akong kinabahan. Nagkukunwari ako. Sabi ko hindi ko alam. Pero ayon naman kay Kuya Ed. May sakit daw si Pandak. Si Gerardo din ang nagsabi sa akin nun Namaga yung Hindi nga halos makalakad yun Siguro pinilit lang lumaban sa wakwak tapos si Gerardo masama din yung pakiramdam. Hindi ko alam kung bakit nagkasakit sila. Dito na Sir Seth. Hindi mangmak si Tio dito dahil alam niyang may kalokohang ginawa sa akin si Gerardo. Tumitig itong si Tio sa akin tapos, pambihira ka naman Roberto. Ed, ikaw nang isusunod. Mabuti sigurong ihanda mo ng sarili mo. Huwag mo akong idadamay dyan Roberto Malilintikan ka sa akin. Wala akong ginagawa Tio Bakit may kasalanan ba sa akin sila Gerardo? May kasalanan ba Kuya Ed? Sabihin mo nga Kuya. Hindi ka agad nakapagsalita si Kuya Ed noon. Yung pagiging agresibo nito sa anyong gabunan. Para bang nagmukhang pusa na nagdadalamhati ito. Wala akong kinalaman Roberto Si Gerardo yung nakaisip nun. Alam mo naman na kaibigan mo ako tapos mahal kita. Pakiusap, may anak ako. Kahit parang sasabog na ako ng tawa. Nagpigil talaga ako at pinanatili ko ang pagiging inosente. Kumunot ang mukha ako tapos sinabi kong bakit ko naman gagawin yon. Maliban na lamang kapag ginawan ako ng kalokohan. Tara na, alis na tayo dito. Ang daming lamok Huwag mo muna isipin yun Kuya. Hindi pa naman ako nakakapagpasya Malay mo bukas o hindi naman kesa makalawa. Para sabay-sabay na kayo. Kuya Raulo, si Roberto. May anak ako, baka patayin mo ako. Hindi mo ba sisitahin si Roberto Kuya? Hindi nagsalita si Tio Raul noon. Umalis kagad dito. Samantalang si Kuya Ed naman ay nag-anyong tao. Tapos ay sumabay ito sa akin ng lakad pa uwi. Nakakaawa yung mukha niya. Takot naman pala. Pero hindi ko siya kinibuan noon. Nagsisisi din naman ako. Hindi ko na binalak pang barangin ng kuya. Paano na lang kung 3 nang paralisada sa amin tapos nagkataon pang sandamakpak ang kalaban. Pagka-uwi ko noon, pinutol ko na yung 2 barang na para kay Gerardo at Pandak. Mabuti at yung hinanda ko para kay Kuya Ed ay hindi ko ginamit kagad. Kinabukasan, wala na. Nagsisisigaw na si Pandak. Magaling na daw siya. Napapailing ako. May halaga pa kasi sa kanya kung sakit sa niya kaysa sa sugat dun sa balikat niya Habang si Gerardo naman gumaling na rin ito. Pero sinugod ako sa bahay. Ito din naman kasi si Kuya Ed sobrang basa ng bibig niya. Nagkasagutan kami ni Gerardo nun.
pero humantong din sa pagbabati. Inamin ko yung ginawa ko. Kako kapag umulit pa itong si Gerardo, matutuloy ang lahat nun. Mabuti at unang sintomas pang lumabas at hindi na umabot doon sa maglalabasan ang mga garapata sa bibig niya at ilong. Kasama na doon yung nakakapangilabot na surot. Ipinakita ko kay Gerardo yung mga alaga ko. Napatakip siya ng bibig. Ang lalaki daw ng surot. Nakakadiri. Pero alam niyo ba na simula pa lang yun ang lahat? Nasundan pa ito. Pero hindi muna tayo tatalon doon. Uunahin natin ang wakwak. Umaaligid pa rin ito sa mga sumunod na araw. Hindi na nag-iisa. Dalawa na. Hindi talaga namin mahuli-huli. Kinamitan ko pa ng patibong yon. Pero napakailap. Para bang may karunungan din. Huwag kayo, Sir Seth. Dahil may mga aswang na nabas-basang magkaroon ng karunungan. Ito yung mahirap na kalaban dahil doble ng abilidad. Pero sa larangan ng karunungan. Hindi naman talaga ganun kapulido kasi nga aswang sila at may pinsala ito sa katawan nila kapag nasobrahan. Hanggang sa nakapagdesisyon noon ang kuya na tugisin daw namin. Sumang-ayon naman itong si Tio Raul. Dapat daw tugisin na lang. Total ay namarkahan naman daw yun ng Kuya Ed. Malalaman at malalaman namin kung saan namumuga dito. Tinugis namin ito. Kami ni Gerardo, Bebero at Kuya Ed. Hindi sumama si Pandak. Ito kasi ang pinabantay doon sa amin kasi nga ito lang naman ang napakabilis makahabol ng kung anong aswang. Gumaglagala lang kami nung gabi. Nakakarating kami sa kung saan-saan. Iba't ibang aswang ang nababagat namin pero hindi naman nangahamak ang mga ito. Ganun din sila Kuya Ed. Hindi sila nakikialam. Ang punteriya talaga namin noon ay yung wakwak. Hanggang sa nakarating kami doon sa lugar kung saan dito naganap ang labanan sa angkan ng tiyo laban sa unang uri ng gabunan. Balik kami yun. At nabanggit ko naman siguro dito ang kaganapan noon. Sa ibabaw ng pangpang ito. Alam niyo bang doon din naramdaman ni Kuya ang mga wakwak? Sa bagay, magandang pwesto yun. At talagang pabor sa mga aswang. Nung una, hindi muna namin sinalakay. Inaalam namin ang galaw. Malaya naman ang mga kasama noon kasi nga nakakubli ang mga ito sa sabulag na ginawa ko. Napakaraming bakas doon. May bakas pa nga ng unang uri ng gabunan eh. Mga ilang gabi kaming nagpabalik-balik doon. Sakay ako ni Kuya. Samantalang si Gerardo naman ay kay Bebero. Parang naglalaro lang kami noon pero isang piligrong hakbang pala ito. Hanggang sa iyon. Naaktuhan namin ito. Isa lang ang nahuli namin. Si Kuya Ed ang nakadakip. Sinunggaban kaagad habang may pagkakataon. Papatayin sana ito ni Kuya Ed pero pinigilan ko, sabi ko. Huwag at tanungin muna kung anong motibo. Pero nagmatigas ito. Tinanong ko siya kung sino ang nag-utos. Kung sino ang sinasandalan. At bakit ang lakas ng loob nila. Kung hindi ito magsasabi ng totoo ay papatayin talaga namin ito. Walang ano-ano ay sinakal ito ni Kuya Ed. At akmang kakagati ng leeg pero doon na ito umamin. Pero bago ang lahat ay nakiusap siya na buhayin daw namin. Ipinapangako niyang hindi na siya uulit pa. Tumango ako noon bilang pagselyo ng pakikipagsundo. Doon naman ako biyasa sa kasunduan. Ayun na nga, nagsalita ito. Gumaganti lamang daw sila sa amin hinggil sa pagkakagapi nila doon sa Jensen. Pero hindi ako naniwala. Alam kong kakampi nila si Delonte. Hanggang sa ayon, lumabas din ang katotohanan. Itong si Sargento umano. Ipinapaalam sa kanila kung ano ang mga galaw namin sa lupain. Ito yung pinuno ng kulto sa Samal. Sabi ko na nga ba, may sinasandalan. Nagtanong ako sa kung nasaan na itong si Sargento. Ay naman sa wakwak.
Wala daw sa Samal. Nasa Zamboanga daw ito. Sinabi niya noon ang kompletong detalye sa kung saan talaga nananahan. Para na rin maging panatag ako noon. Kumuha ko ng parte sa katawan ng aswang. Bale, pinakuha ko kay Kuya Ed ang isang kuko nito. Sabi ko'y mayayari ito sa akin kapag nalaman kong wala doon si Sargento. Tumango naman ang wakwak at doon ko na sinabi kay Kuya na pakawalan na ito. Dapat pinatay na lang yun eh. Sa tingin mo ba hindi gaganti yun? Mag-isip ka nga, Roberto. May hawak akong parte sa katawan niya, Kuya. Ngayon, Kuya, ikaw tatanungin ko. Ano kayang mangyayari sa kanya kapag nagtangka pa yon? Sige na, uwi na tayo. Bukas puntahan natin ang lugar. Umuwi nga kami noon. Tapos ay ipinalam namin sa tiyo ang mga natuklasan namin. Napapailing ang tiyo. Gulo na naman umano ang magaganap. Ang problema, may pamilya na daw ako. Sabi ko sa kanya huwag siya mag-alala. Dahil walang mangyayari sa akin. Sa pamilya ko. At sa buong angkan. Alam niyo, Sir Seth, nanggagalaiti ako dito sa sarhentong ito. Walang hiya talaga yung kultong nagapi namin nun. Ito pala yung pinakaulo ng lahat. Tapos may mga kasama pang wakwak. Para sa akin hindi ako natitinag eh. Alam ko naman na magagawan ko ng paraan ito. Hindi ko na may pagkakailayan dahil may mga proseso akong lubhang delikado. Pero epektibo. Bagamat sinabi noon ni Tiyo na isang gulo na naman ito pero kailangan pa ring harapin. Nababahala nga lang siya sa akin pero gaya ng sinabi ko sa kanya, kaya ko ito at walang dapat ipag-alala. Etong si Kuya, inutusan ni Tiyo na punta ng Zamboanga. Sa may kabukiran banda ito ng Ipil. Ito ang lugar na idinitalye noong wakwak. Tumanggi pang Kuya gawa ng natatakot siya kay Sargento pero ayon sa Tiyo, bakit naman daw matatakot hanggang sa pagmamasid lang naman. Isinama ni Kuya Ed si Itim, panganay na kapatid nila Pandak. Sabi ko naman noon na si Pandak na lang. Lagi kasi ako nagugulat dito eh. Walang gabi na hindi ako napapapitlag na para bang gumaganti. Papatay na ata ako sa nervyos. Kapag nasa labas ako at nagpapahangin tuwing gabi, bigla na lang itong lilitaw sa harapan ko at hindi ko alam kung saan puno nakapatong. Napakasimple lang. Yung tipong kapag nasa harapan na, kampanting-kampante na anime wala siyang nabating tao. Tapos diretso lakad pa yon. Mabuti sana kung nasaan yung tao eh. May isa pagkatsanak yung mukha niya. Sinong hindi magugulat dyan, di ba? Maski ako kahit alam ko ang kapabilidad ko pero puryaga ba in tawon oy. Hindi ko talaga mapigilang matakot. Dito na lang yan. Nang sa ganun mamayapa ka ng maaga, Roberto. Kala mo nakakalimutan na namin yung ginawa mo. Sabi sa akin ni Gerardo, ako daw yung ikatlo sa pagganti mo. Tama ba? Anong pinagsasabi mo, Kuya Ed? Tiyo Raulo, hindi nagsiseryoso si Kuya Ed. Kuya Ed, kilos na. May 1 linggo pa bago tayo sasalakay. Kami nang bahala dito. Alamin mo lang yung lugar. Bilangin mo lahat ng mga wakwak na kasama ni Sargento. Alamin mo din kung saan namamalagi. Kailangan malinis kapag gagalaw na tayo. Yung walang sabit. Tumango si Kuya Ed. Pero halatang kontra ito sa mga gustong mangyari ni Tiyo nun. Si Itim ang sinama niya. Hindi si Pandak. Mabait kasi itong si Itim tsaka si Bibero eh. Si Pandak mabait pero saan yung tao? Pero kapag aswang mukha pa lang para ka nang mamamatay. Bantay sarado namin ang bawat hangganan ng lupain. May kanya-kanyang trabaho at pwesto. Ako doon at si Gerardo ay nasa may tanggapan. Pinili namin ito gawa ng mas malapit doon ang daanan at kailangan ding mapaunlakan ng sino mang magpapagamot nun. Nabadtrip ako kay Gerardo nun. Tumanggap ba naman ng taong walang sakit? Alam niyo kung anong sadya? Magpapabarang at kulam. Tumanggap ba naman ng magpapabarang at magpapakulam tong kapatid ko?
Kamuntikan kong masuntok. Kako, huwag niya nang palalain pa yung mga kasalanan namin. Para kaming taghirap nun. Hindi naman ang problema sa pera. Libre bigas, libre bahay, libre tubig at libre ko din siyang binabarang. Ewan ko lang pagkatapos ko siyang masermonan tumigil na. Parang nagbibisyo Minsan umaalis tapos gabi na akong umuwi. Minsan ay inaabot ng madaling araw. At ang dahilan, bumibisita lang daw sa kaanak. Nakapagtataka. Lahat naman nata ng mga kamag-anak niya may kinikimkim na galit sa amin. Paano at bakit siya pumupunta doon? Magpaganon pa man ay hinayaan ko na lang. Personal na kasi niya yon. Ang akin lamang ay yung karunungang ginagamit sa mali. Ayoko nito. Samantala si Kuya Ed ay umuwi kada 2 araw. May nakukuha itong impormasyon. Nagiging madali lang sa kanya ang pagmamasid gawa ng may sabulag siya na mas malakas pa sa sabulag ko. May sariling sabulag tapos sinamahan ko din ito ng pambulag ko noon para doble talaga ang seguridad. Ayon kay Kuya Ed, may mga aswang umano sa lugar pero magkakalayo ang tirahan. 2 lamang umano ang namatyagan nila itim na mga wakwak. Natukoy niya ang bahay ni Sargento pero hindi pa niya nakikilala ito. Kumbaga, may nakikita siyang nananahan pero wala siyang idea sa kung alin sa mga yun si Sargento. Malaki umano ang bahay. Para umano itong kumbento. May mga nakapaskil pang santo na animoy sobrang rehelihiyoso umano. Nagtanong ang tiyo kung ilan daw ang nasa bahay. Ayon naman kay Kuya, nasa mahigit 5 umano. Wala pa unong bilang ang ilang namamalayan niyang tila may kahina-hinalang kinikilos. Sa mga sandaling yon, 2 araw na lang, 1 linggo na. Pero nagbigay pa ng ilang mga araw ang tiyo. Kailangan talagang malaman ni Kuya kung sino sa mga yun si Sargento. Kung maaari magtanong para mas mapadali. Pero natatakot naman si Kuya Ed. Baka kasi ang mga tao sa lugar ay nabigyan na ng abiso. Baka kapag nagtanong siya, magkakaroon ng peligro. Samahan mo nga Roberto. Dito ka lang itim. Huwag ka nang sumama kasi kinakailangan kita. Tumango ako sa sinabi ni Tiyo Raul. Ang totoo, inaantay ko lang naman ang mungkahi niya. Ayoko namang pangunahan ito gawa ng naroroon pa rin ng mataas na respeto ko sa tiyo. Bilang tinitingala namin na taga-pamuno. Pero napapamura ang kuya. Ayaw niya daw ako makasama. Mas mabuti pa daw noon na siya na lang mag-isa kasi nga baka pagtripan ko na naman ito. Pero wala ding nagawa yun ng pangdilata ng mga mata ng tiyo. Inihanda ko kaagad ang mga kinakailangan kong gamit. Mula sa 3 bao hanggang sa dignum bato omo. Maging ang mga alaga ko noon ay dadalhin ko na rin. Nagalit si Erma. Bakit daw ako pumayag? Baka daw matagal na naman akong bumalik. Nagdadalang tao pa naman umano siya. Sinabi kong magtiwala lamang siya sa akin na kailangan ding harapin ang bagong banta gawa ng baka umabot sa punto na magiging katulad dito dati. Hindi nagsalita si Erma pero alam kong hindi talaga ako noon pinahihintulutan. Ganyan yan. Hindi yan kikibo. Tapos sa pagbalik ko na ang sangkatutak na sermon. Ay na nga. Matapos kong maihanda ang mga gamit, nagtungo na ako sa garahe. Pagsampa ko sa sasakyan namin. Yung driver si Pandak. Kumikindat pa. Bababa sana ako noon kasi nga baka gumanti yung hayop na to pero pinaharurot naman yung sasakyan. Ako yung nakiusap kay Tiyo na magsasakyan kami pero nakalimutan kong si Pandak palang driver. Siyempre, may sasama talaga tong tiyanak na to Pero ayon naman kay Pandak ay hindi niya daw ako pababayaan. Kapag may lakad ako, katulad ng dati ay kasama siya palagi. Hindi parang iba yung motibo mo Pandak. Ilang araw ka na rin nananadya sa akin.
Ikaw na ata yung pumalit kay Ka Franco. Kapag may ginawa ka sa akin, mayayari ka talaga. Huwag mo akong gugulatin ha. Hindi na nagsalita si Pandak. Habang si Kuya naman, ang laki ng ngisi nito habang nakadungaw sa salamin at narorood sa likod na kaangkas. Mahabang naging biyahe. Malayo ang lugar na pupuntahan namin. Pwede namang tumakbo lang pero hindi ako nagpakumpiyansa. Mabuti sana kung si Mang Omar ang kasama eh. Itong si Kuya Ed wala na akong tiwala dito. Kaya nga ginusto ko na lang magsasakyan eh. Umaga yun nang umalis kami. Pero nakarating kami noon hapon na. Pinarada ang sasakyan sa may lungsod banda. Tapos ay naglakad na lamang kami noon pabukid. Mga 2 oras na lakaran yon. Ni isang beses ay hindi ako nakiusap kay Kuya na magmadali kami at sasakay ako sa kanya. Bahala na maglakad kaysa naman iligaw pa ako nito. Medyo madilim na nang mag-abiso na si Kuya na malapit na raw kami. May isang lugar doon na sakop ng ipil at isang malaking barangay ito. Dagdag pa ng Kuya. Magsimula na raw ako noong makiramdam. Sabi ko kanina pa ako nakikiramdam mula pa sa bahay. Una sa kanila ako nakikiramdam gawa ng mas mukhang delikado pa yung mga ito kesa sa mga kalaban. Magseryoso ka nga dyan, Roberto. Huwag isip bata. Magkakaroon ka na nga lang ng anak eh. Parang sinampal ako ng kahihiyan nun. Hindi na ako umimik pa. Hanggang sa napahinto ako nun. At kung hindi ako nagkakamali, isang malakas na may karunungan ang nararamdaman ko. Hindi ako sigurado kung malapit ba o malayo. Basta malakas siya. Inaasahan ko ito noon na baka si Sargento, gawa ng siya naman yung pinuno ng kulto eh. Ramdam mo ba yun, Kuya? Tanong ko noon kay Kuya Ed. Umuo ito. Lagi naman yun pero hindi niya rin matukoy kung saan daw galing. Ibang-iba ang presensya. Ganon din si Pandak. Sumisinghot pa ito at umaakyat ng puno. Nasa anyong aswang na kahit maaga pa. Pero kumpiyansa naman ako. Nalagyan ko na rin kasi ng dasal ang katawan niya. Nagpatuloy kami sa paglalakad ng kalmado. Ako nasa may kalsada, habang ang dalawa naman ay nasa may kakahuyan. May ilang mga bahay na akong natatanaw sa unahan. Palatandaan ito na nakarating na nga kami. Hanggang sa tuluyan na talaga akong nakakita ng maraming tao. Gabi na nun. Bibo ang lugar dahil parang may paparating na piyesta. May peryahan pa nga nun. Nagbagat kami malapit sa simbahan. Pero pasimple lamang iyon para hindi kami pagkamala na magkakasama. Nakikihalo ako sa mga tao habang ang dalawa ay nakapuslit at magkahiwalay. Pero kaya ko silang tawagin ng hindi mapaghahalataan. Lumapit ako kay Kuya noon pero nakatingin ito sa malayo. Nagtanong ako sa kanya sa kung saan babanda. Dagdag ko pa. Tingin ko sa lugar na ito ay maraming may karunungan. Gawa ng noong nakapasok na kami doon ay dumami na ang nararamdaman kong karga. May mahihina, may malalakas, at may karaniwan. Pero hindi nito kayang pantayan ang dala kong karunungan. Maliban na lamang yung kakaibang presensya kanina. Hindi ko kasi matansya eh. Pero sa mga sandaling yon, marami talaga as in. Kung sa bagay malapit na kasi ito sa may Siokon at hindi naman may pagkakailang maraming may karunungan doon. Lalo na't patungo sa Siraway. Naniniwala ako na itong nararamdaman kong may mga karga. Ang ilan sa mga ito'y mga rebelde. Doon banda. Nakikita ba yung kalsada sa unahan? Pagkaliko dyan may papasok at mayroong magkakasunod na bahay. Ang nasa may bandang gitna naroroon ang sinasabi kong lugar ng kulto. Matapos makapagsalita ni Kuya, sinabi kong mag-antay lamang sila doon. Ako na ang papasok. Hindi talaga ako lumilingon sa kanila.
At sa natatandaan ko ay huminto pa ako noon sa may iskinita. Nakikita ko yung magkakasunod na bahay. Hindi maayos ang daanan ito. Maputik kasi may mga palayan. Pero may mga puno na hindi ko noon matukoy kung ano dahil madilim na. Pagkapasok ko sa may looban, dito ko na napansin ang bigat ng presensya na parabang ang hirap huminga. Isang indikasyon na nasa malapit kang kulto. Nagpapalinga-linga ako. Ayon kasi kay kuya ay parang kumbento tingnan. Hanggang sa tumambay muna ako saglit sa isang tumpok ng mga tao na nagiinuman. Kalmado ako at umupo pa ako sa nakausling bato. Sabay dukot kunwari sa bulsa ko ng ilang mga barya. Nakikita ko na yung bahay sa unahan. Tingin ko, ito na yon. Maliwanag ang paligid. May mga ilaw at may nakikita din akong mga tao. Lumapit na ako at nagtanong doon mismo sa tao na nakatambay malapit sa nasabing bahay. Kako, may kilala ba ang mga itong karpentero sa lugar? Dahil may ipapagawa ako na bahay. Yung karpentero kasi sa amin sobrang abala. Hindi kagad nagsalita ang isang tao. Lalaki ito na medyo may edad na. Nagyoyosi yun sa gilid ng bahay. Malaki ang tirahan. 2 palapag at malapad ito. Ito namang tao ay tumitig pa sa akin na para bang nagdududa. Dama ko ang karga niya. Hindi maipagkakaila na kasapi ito pero alam ko sa sarili ko na hindi ako nararamdaman nun. Karpentero, pasensya na, hindi kasi ako taga dito. Magtanong ka kaya doon sa may nakatambay sa unahan, yung malaking tao. Tumango ako at nagpasalamat. Hindi talaga ako nagpapahalata. Kung sa Bisaya pa, munas ginawang pag-amping. Itong malaking tao ay parang mang nagulat nang makita ko. Mahaba ang buhok nito pero nakatali. May bigote. Karaniwan lang na parang hindi ito kasapi pero duda ko na nagtatago lamang ito ng karga. Hindi ito matanda. Parang kaidaran lamang ni Kuya Ed. Karpentero, teka. Humari ka nga Castro. Itong binatang ito ay nagtatanong ng karpentero. May kilala ka ba dito? Ikaw naman ang nakatira malapit dito, di ba? Wala din palang alam ang taong ito eh. Lumapit yung sinangbit niya at doon ay nawindang ako panandalian. Ano ka mo sa Abu Sargento? Karpentero? Aboy, dyan may karpentero dyan. Pinsan ko. Kita mo yung tindahan? Sa likod niyan, bahay dyan. Tirahan na ng pinsan ko yan. Taga saan ka ba? Ganitong oras ka naghahanap ng karpentero. Kahit gulat na gulat noon ay pinutol ko kaagad ang tensyon. Iniiwasan kong magalit kasi baka sumabog ang karga kong dala. Kapag umiinit kasi yung ulo ko, Sirset, nawawala ang harang. Si Sargento na pala itong may mahabang buhok. Ito namang isang lalaki na Castro ang pangalan. Parang pamilyar sa akin yung mukha niya. Parang nakita ko na ito. Kung hindi ako nagkakamali ay isa yon sa mga taong lumapit sa bahay ni Delonte nung nagkakagulo na. Pero nawala ito bigla. Kinakabahan ako at baka makilala ako nito. Baka nakita ako noon sa may Jensen. Taga doon lang po ako sa kabilang nayon. Baguhan pa lang kami dito. Nahihirapan po ako kasi nga wala pa ako ganong kakilalang mga tao. Hindi ko nga inaasahan na mapapadpad pala ako sa lugar na ito eh. Maraming salamat po mga boss. Matapos kong makapagsalita ay kaagad akong umalis doon. Pagkarating ko sa may tindahan ay bumuntong hininga ako at napahinga ng maluwag. Tinutuo ko ang paghanap ng karpentero. Baka kasi magtanong yung Castor sa pinsan niya. Ayun, para akong baliw. Nakiusap ako at pumayag naman ang pinsan nitong si Castro. Lalo na nang alukan ko ng pera na masangat ng konti sa karaniwang sahod ng isang karpintero. Nag-advance pa talaga ako noon at sinabi kong
magkita na lang kami bukas ng umaga sa simbahan. Sa may bulwagan banda. Pwede siya magsama ng assistant niya para mas maging madali ang trabaho nun. Nang umalis na ako, sinalubong ako noon nila kuya sa may bandang perya. Pasimple lamang din yun na parang wala lang. Pero kung kanina ay nasa kalsada ako habang naglalakad. Pagkabalik sa pinagparadahan ng sasakyan namin, sa kakahuyan na. Sumabay na ako kila kuya. Inaalam ko din kasi ang mga bakas. Sinabi ko na sa kanila na nakilala ko na si Sargento. Madali na lang sa akin ang pahinain ito dahil may imahe na ako sa isip nun. Kako, yung mahabang buhok. Napakunot ang mukha ni kuya. At sabi niya paano umanong naging yun hindi naman pinuno tingnan. Para bang gwardya nga lang yun sa lugar Hindi natin alam ang laro ng kalaban ngayon kuya. Malay mo bang nagpapanggap lang para hindi talaga mabulabog? Nga pala, nandyan pa rin yung malakas na presensya. Naiirita nga ako Nahamon yung garbo ko. Alamin kaya natin kung sino at baka may iba pang kulto dito. Ano bang sabi mo, Roberto? Di ba nga hindi mo matukoy kung saan banda? Ngayon, sabi ko naman kanina, hindi ko rin matukoy. Huwag na. Pag-aaksaya lang ng oras Gets ko yun kuya. Nung nasa kuta ako ng mga kalaban, mahina din yung presensya niya dun Bagkus mga karaniwan lang yung nakatoka sa sinasabi mong kumbento. Basta may mga taong meron taglay na karunungan dun Pero hindi katulad ng nararamdaman ko ngayon. Nasa tingin ko kapag mas malapit tayo sa sinasabi kong tao, mas malakas yung presensya niya. Maghiwalay tayo dito. Magkita na lang tayo sa sasakyan. Mungkahi ko nun. Pagkatapos ko lang magsalita ay umalis na ako. Sa palagay ko ay nasa lugar na yun lang malapit Sa Bisaya ang term nito, laroy-laroy lang. Para bang lakad na walang kwenta. Walang kasiguraduhan at problema lamang ang kahihinatnan. Pero porsigido ako. Naiinis ako kapag may ganitong pagpaparamdam ng malakas na presensya. Hindi naman maipagkakaila na magaling ang sinasabi ko. Mahirap nga malaman ang kinaroroonan, di ba? Pero sa may mga karunungan kasi, panghahamon ito. Kung ako kakagatin ko ka talaga. Itong mga kasama ko mas malakas pa sa akin yung pangdama. Katunayan sila yung dapat inaasahan ko noon gawa ng mas mabilis silang gumala at malamang mauuna pa ito sa akin dun sa may sasakyan. Hindi ko lang talaga alam kung matatagpuan ba nila. Hindi ko makakalimutan ang oras na yon. Pasado 9:00 na. Ang landas na tinatahak ko, wala nang bakas ng aswang na wakwak. Pero nasa kakahuyan pa rin yon. Mga ilang sandali lang ay lumusot ako sa isa na namang lugar. Maliit na nayon ito. May ilang mga bahay pero hindi katulad kanina na crowded. Payapa dito. Bihira na rin ang mga tao pero napapansin ko na para bang palakas ng palakas ang presensya. Napapaisip ako nun. Baka tama ang landas na tinatahak ko. Baka nasa nayon na ito. Ang maangas na may karunungan. Sa oras na magpaparamdam na ako dito, lalabas ito ng bahay, lalo na kapag nasa malapit na ako. Nag-usal ako ng dalawang kombinasyon. Hindi ko binasag ang karga. Bagkos ay nagpalipad ako ng orasyon na pangparusa. Malakas na uri ng parusa pero walang tinutumbok na tao. Pinapadaan ko lamang ito sa buong lugar. Kapag may nakita akong tao na lumabas ng bahay at may kakaibang kinikilos, matik siya na yon. Mahigit 5 minuto, bigla na lang nagpantig ang tenga ko. Hindi ito dahil sa init ng ulo. Ito yung tipong parang kinilabutan ako ng husto. Napalingon ako sa isang banda. Meron akong nakitang tao na nakaupo lang sa isang tambayan. Sirang kubo ito na parabang paradahan ng mga habalang harapan. Sinasabi ko na nga lalabas din ang hayop na to. Pagkalakas-lakas ng karga pero hindi ito yung karunungan na kaya akong puksain. Sabi ko nun.
Sabi ko sa sarili ko habang papalapit ako sa tambayan. May ilaw pero nasa poste naman yun. Hindi gaanong malinaw sa akin ang itsura pero lalaki ito at matanda na. May matipunong katawan.